It's really nice, no? Kailan mo nalaman na you were gay? Maliit pa lang. Alam mo na. And you were not bullied in school? Nung elementary, nabully ako. Mm-mm. Minsan, tinatry kong itago ang pagiging Beckiness. Nung una, yung nanay ko, parang in denial na, ay hindi, ganyan lang talaga si Mark. Malambot lang talaga siya, pero hindi po siya Becky. One of our relatives, ni Real Talk yung nanay ko, sabi, tanggapin mo na kasi, baklayang si Mark. Magaan at masaya. Pero nung una, ang tatay ko, hindi tanggap. Sabi ko, pa ako, ano yung nakikita mo? Yan na yun. Eto na ako. And then, I think siguro 1 month kaming hindi nag-usap. Conquistadores número 4. Chos! Conquistadores número 5. Kasi pag ganyan, yan na yan eh. Ang hirap itago Ang hirap diba? tago. Oo. Kasi malambot. Malambot. Flamboyant talaga. Ang lungkot na nabubuli ka because you don't fit the stereotype. Malungkot siya, lalo na nung mga late 90s, early 2000s, na pag Becky ka sa school, di ba madalas kang kantsawan, binubuli-buli na ako. So, kasi umiyak na ako, inaasar na ako, bakla-bakla, tapos iyak-iyak ako, ganyan din. Nag-fake akong himatay. Tapos sabi nila, I confirmed, sabi. Magandang araw mga kapuso, welcome to iListen. Kung tambay kayo ng TikTok nung pandemic, I'm sure kilala nyo siya. Kasi ako, na-addict ako sa kanya talaga nung pandemic, si Aunt Julie. Oh, di ba? Yung tita na sumasayaw-sayaw, may mga reunion. Basta yon, si Aunt Julie. Tapos, after the pandemic, I'm sure kilala mo rin siya dahil sumikat naman yung kanilang mga memes at saka kanilang mga catchphrases from dog show divas. Ang guest po natin ngayon ay si McCoy Dubs or Mark Averilla. Wow! Kabisado! Kabisado. Hello sa mga taga-pakinig ng iListen. Thank you, Miss Cara. Kasi you know naman, I'm watching my sugar level. Blood sugar level. I'm diabetic na eh. McCoy Dubs dahil nagda-dub smash ka? Ganyan ba yun? Nung una, nagda-dub smash, tapos eventually, nag-dub na ng mga videos sa social media. So, kaya kilala ka talaga ngayon, McCoy Dubs na? McCoy Dubs, oo. Oo, pero yun hindi talaga. ka na nagda-dub ngayon. Hindi na. Tinigil ko na siya. Siguro nung pandemic, huminto na ako mag-dubs. Oo, kasi puro Aunt Julie yung napapanood ko. Puro mga characters, yes. Puro Auntie Julie. Don't call them ate or kuya. That's why they have name tags here. Saan mo nakuha si Aunt Julie? May auntie ka ba talagang Julie? Wala akong auntie na Julie, pero may kwento yan. May inspiration game. siya. So, nung ahente pa ako ng real estate noon, mga bandang 2014, nagkaroon ako ng kliyente. Oo. Hindi naman Julie yung pangalan niya, pero nung bumili kasi siya ng lote sa akin, yung the way she talk, very tita classy. Pearls kung pearls. Pearls kung pearls! Correct. Tapos, simple pero may ibubuga, ganon. Panalo. Oo. Noon pa ba, parang nag-acting ka na, nung bata ka pa lang, naisip mo na talaga, I will be on cam. Yes, gusto ko talaga. Kasi, naalala ko noon, high school, pagka late dumarating ang teacher namin, gagayahin ko yung teacher sa harapan. Tapos tatawa yung mga kaklase ko, gano'n. Until college, ginawa ko siya. Talaga? Tapos gusto ko talaga maging field reporter or newscaster before. Magandis na gabu sa inyay lahat. Momer house ng mga utasyembas. Yun. Pwede pa. Pwede pa Alam ba? ko, absent Apply na. mamaya si Atom Araulio. Okay. Parang iba yung ngiti ko doon. Nabiro lang. May kilig, something. Oo. Anyway, kailan mo nalaman na you were gay? Maliit pa lang. As early as... Fetus? Ganyan. Nagkaka-rainbow na yung yung tiyan ng nanay ko. Ay, Yung placenta. parang bakla yung anak ko. Then na-feel ko as early as 4, 5. Really? Oo, as early as preparatory sa school. Oh. Doon ko na na-realize, parang ang cute nung namin, ka-classmate.
na lalaki. Okay. Pero nakukyutan lang, ganon. Oo. Tapos kunwari, pag maglalaro sa labas, mga trumpo, ganon. Parang natutuwa lang ako na nandun siya, pagkalaro namin siya. Hindi ako nahilig sa Barbie or sa mga yeah. mani-manika nung maliit, pero Ang hilig mo daw ay kotse. mahilig ako sa kotse nung maliit pa. Kaya nung una, yung nanay ko, parang in denial na, ay hindi, ganyan lang talaga si Mark, malambot lang talaga siya, pero hindi po siya Becky. Siguro nung nandun kami sa Tondo, one of our relatives, ni Real Talk yung nanay ko, sabi, tanggapin mo na kasi, baklayang si Mark. Nakikita ko yan, nakikinig ng mga CD ng mga Christina Aguilera, Britney Spears. Kasi uso nun yung Walkman, diba? Oo. Alam mo na. And you were not bullied in school? Nung elementary, nabully ako. Kasi nung maliit ako, laking bulas ako eh. Tapos, minsan tinatry kong itago ang pagiging Beckiness. Pero ang hirap niyang itago eh. Lumalabas talaga ang Tsaka yung ganda, ang hirap itago. Ang hirap itago. Kasi pag ganyan, yan na yan eh. Ang hirap itago Ang hirap diba? itago. Oo. Pero yun, elementary na bully, especially... Kasi malambot. Malambot. Flamboyant talaga. Mm-mm. Talagang mas malambot pa sa marshmallow. Ang lungkot na nabubuli ka because you don't fit the stereotype. No? Malungkot siya, lalo na nung mga late 90s, early 2000s, na pag Becky ka sa school, di ba madalas kang kantsawan, Yeah. tapos nalilabelan ka. Oo. Kaya nga ako noon nung grade 4 ako, nag-fake ako na nahimatay ako. O bakit? Kasi binubuli-bully na ako. So, parang gusto ko na lumabas ng room, pero nag-fake himatay ako. Mas nakaganon ka. Oo, kasi umiyak na ako, Oo, inaasar na ako, bakla. Tapos iyak-iyak ako, ganyan din. Nag-fake akong himatay. Sabi nila, I confirmed. Sabi. Kasi yung pagbagsak niya, ganon eh. Kaya mo rin tinatago minsan. Nung time Nung na time na yon. Oo. Nung high school, tinatago ko pa rin. Pero nung college, doon ko na natanggap. Na parang sige na, lalo na nung third year, fourth year, Oo. pakita mo na kung sino ka. Nung high school ka raw, sumali ka pa sa mga COCC, yung mga sunda-sundalo. Tama? Yes. Adjutant ang lola nyo. Oo. Bakit? S4. Kasi nung elementary, nabully ako ng bonggang-bongga. So ang sabi ko sa sarili ko, pagdating ng high school, kailangan studios tayo. Kailangan honor student. Pero sinet ko yung standard na yun sa sarili ko kasi alam ko deep inside talaga na Becky ako and my parents are expecting me to be the best. Lalo na kasi panganay ang lola mo. Siyempre, broken family. Kumbaga, I want to be the best in the family. So ang sabi ko, pag first year high school, kailangan 3 ang club. Oh, Yes. okay. So nag-theater arts pa ako nung high school. Tapos hanggang sa third year, fourth year, sumali na ako sa mga humanda, ganon. Pero yun, hindi naman ako nabully nung high school because of mannerisms or let's say because of my actions. Nung elementary lang talaga. Conquistadores número 4. Chos! Conquistadores número 5. Chos! Paano mo natanggap na parang, ay, hindi na ako magtatago? At sasabihin, ilabas na ang kailangang, ilabas na kagandahan ng buhay. Natanggap ko to, Miss Cara, nung retreat. Retreat namin nung fourth year. Meron akong, one of my close friends nung college, tinanong ko siya, senior ko siya, sabi ko, Bes, tingin mo it's time to let the colors fly. Alam mo kung saan ka mas masaya, kung feeling mo mas tatanggapin ka ng tao, tsaka ng parents mo, edi go, laban mo na. So pagka-graduate ko nung college, that was 2013, nag-start na ako magtrabaho sa publishing, sa newspaper, magazine. Doon ko na talaga in-embrace. In-explore ko na ang kalawakan. Yun. At ang gaan? Magaan, masaya. Masaya? Masaya. Magaan at masaya. Pero nung una, ang tatay ko, hindi tanggap. Talagang, hindi Anong sabi ni Father? Every time magkikita kami ng tatay ko, tatanungin ako, meron ka na bang nililigawan? Ay!
Ay, hoping si Father Dear. Hoping, oo. Oo. Sabi ko, wala kasi busy ako sa work eh. Ganun. Tapos syempre eventually, nung natatanggap niya na parang ang tagal-tagal ko namang walang pinapakilala, doon niya na natanggap na, ay, sige. Sinabi mo sa kanya? Sinabi ko talaga. Kasi may time na nasa restaurant kami, tapos yung katabi naming table, siguro magjowa, parehas lalaki, kita niya, parehas sweet, ganon. Sabi nung tatay ko sa akin, Mark, gusto mo ba paglaki mo in the future, tingin mo ba ganyan ka talaga? Tulad nung nandun sa harap nating table. Napapause ako. Sabi ko, Paco, ano naman yung nararamdaman mo mula pa nung maliit ako, nung nagkita na tayo ulit? Kasi ang tagal namin hindi nagkita ng tatay ko eh. After the annulment, ang custody nasa nanay. So, sabi ko, Paco, ano yung nakikita mo? Yan na yun. Eto na ako. Diba? And then, I think siguro 1 month kaming hindi nag-usap. Siguro kasi kailangan namin ng space parehas. Iba rin kasi yung iba yung pag-process nung sa tatay ko. Sa nanay ko kasi nung sinabi kong Becky ako, niya, alam ko naman matagal na. Diyos ko, sa akin kagaling, syempre alam ko yan. I'm sure alam din ng tatay mo. Alam niya yon for sure, pero in denial lang. Oo. Pero nung sinabi ko na kasi siguro straight from me na, eto na talaga eh. After 1 month, naging warm na ulit kami sa isa't isa. So, yun na yung nakikita na kami. Yun na, kumbaga, alam niyang Becky ako, pero hindi namin pinag-uusapan sa bahay. Parang okay na, tanggap niya ng Becky ako. Pero, for me, alam ko, deep inside, mahal ako ng magulang ko. Yes, yes. At yung father mo, ang instrumental din sa iyong hilig sa mga sasakyan. Yes, oo. Kasi nung maliit kami, naalala ko noon sa San Pedro, Laguna, nanonood kami ng tatay ko nung mga palabas sa TV ng F1, yung mga karera ng World Rally Championship or WRC, nanonood kami ngan. So malaki yung influence niya sa akin in terms of my love for cars. Talaga. Oo. Tapos ang kwento mo pa, dati sinastart mo yung kotse? Oo. So, naalala ko nung nagkaroon kami ng second-hand na sasakyan, pagka-coding siya, hindi niya yung gagamitin. So, ako ang gagawin ko, kukunin ko yung susi, sa start ko yung auto. Siguro mga 10 minutes lang na then maglalagay ako ng tape, makikinig lang ako ng music doon. So, Bakit binagawa mo yun? Gusto mo lang marinig yung engine, ganyan? Gusto ko lang marinig yung tunog ng makina, yung amoy ng loob. So, yun ang ginagawa ko. Tapos one time, pag uwi ng tatay ko, maaga siya nakauwi. Siguro mga hapon, pag gano'n niya ng hood ng sasakyan, mainit. Sabi ba nang init nung hood? Sabi ko, ini-start ko. Nakinig ako ng music sa loob. So, hindi naman siya nagalit. Tapos hindi nawala yung love mo for cars until now? Nawala siya nung nag-start na ako mag-work. Kasi nga parang focus ako sa pagpo-provide sa family ko, especially on my mother's side. Kasi sa dad side, okay naman eh. Sa mother's side talaga, breadwinner ako. So, nawala yung interest doon. But I still collect automotive magazines nung mga time na yan. Pag may sweldo mo, di ba magtatabi ka ng 150, bibili ka ng magazine. Until such time nung pandemic, yun, nung able na to acquire a car. Na-rekindle mo? Na-rekindle yung love. Hanggang sa nag-start na ako mag-post ng mga content online about cars. When it comes to safety and security, and just remember, buckle up for safety and drive safely. Oo, mga kapuso, si McCoy po ay merong YouTube channel na devoted solely for reviewing cars. Yes. Tama? Yes, meron. Anong pangalan ng YouTube channel mo? Clutch with McCoy Dubs. Clutch Oo. with McCoy Dubs. Parang bading pa din, no? Yung clutch na oo, kasi di ba parang purse first, di ba? First. Clutch. Baka akala ng mga clutch ng mga Hindi po siya bagelya. Ano po siya? Yung clutch as in, yung tinatapakan. So, yun yung YouTube channel ko. Mga 3 years ko na rin, 4 years. 4 years actually, yung mga car review. Sorry sasabihin ko to pero kasi usually kapag sinabing car guy, parang sobrang macho nung... Diba, hindi ka nahirapan na parang... Parang paano maging credible na parang
Ay, Becky, alam tapos mo, car, Alam gano'n. mo, Miss Cara, totoo yan. Mahirap talaga. Kasi ang automotive industry in general naman, it's really a male. Macho-macho. Oo Oo. male-dominated talaga. Nahirapan ako, lalong-lalo na kapag ka magsasalita ako about yung driving feel, yung experience nung pagmamaneho. Talaga? Anong sinasabi? Binasa mo lang naman yung specs niyan yung specifications Hindi sila naniniwala. Straight from the brochure mo lang naman sinabi yan, binasa yan kaya mo yan sinasabi, ganon. So, mahirap kasi male-dominated, tapos ako, newbie. Pero marami rin newcomer na mga content creator, pero bakit sila pinaniniwalaan? Kasi straight sila. Kasi straight sila, di Pero ba? ako bakla ako di ba? Parang ang connotation ng tao, ba't ako maniniwala sa review mo? Bakla ka. Bakla ka, parang ang stereotype pag bakla, ang hilig, makeup, fashion. Nagda-drive din po yung mga bakla. Opo, may mga bakla din pong nagmamaneho. Opo. Hindi lang po sila kumbaga sa pasahero or passenger princess. Oo. Nagda-drive din. Mm-mm. Ayun, tinanggap naman nila ako. Oo. Tsaka makikita naman nila yon na genuine, yung Oo. love ko for cars. Alam mo, ang natutunan ko doon, Miss Cara, sa una mahirap pero kailangan yung commitment na Yeah. tinatawag, Oo. yung parang hindi nandito ka na At saka love mo yun passion. Passion mo Yun yung other side of me na hindi rin alam ng tao, yung Oo. mahilig sa auto. So, pinanindigan ko and Mm-mm. therefore, nanganak naman din ng opportunities. Pero still, yung love for other things to pursue, Mm-mm. hindi yun naman mawawala. Tsaka nakakalungkot kapag binabox natin or sinistereotype natin yung isang tao na, bading ka, ito lang ang pwede sa'yo. Babae ka, ito lang pwede sa'yo. Lalaki ka, ito lang ang pwede sa'yo. Kasi we're very diverse. Mm-mm. 'Di ba? At lahat tayo may kanya-kanyang interest. Actually, sa automotive industry, sa content creators na into cars, may Mm. mga girls din. Mhm. May kaibigan ako na babae, into cars din siya. And kahit ano man yan, automotive, beauty, Correct. fashion. May mga lalaki na na nasa makeup industry, Oo. nasa hairstyling, pero Mm-mm. straight sila. Yes. Kailangan nating i-break yung yung pagsi-stereotype. Tao tayo, to be first, di ba? Yeah. Yung talento ng tao at ng isang individual, hindi kailangang nababox sa iisang pwesto lang. Correct. Kailangan, parang tayo, ang tao, naniniwala ako, para tayong puno Mhm. na yes, nakatayo, nakatanim sa ilalim ng lupa, pero sumasanga-sanga din ng iba-iba pang pwedeng gawin. Correct. At pag correct. nadidiligan, 'di ba, na Mm-mm. nalalagyan ng tubig, naaarawan, mas yumayabong. 'di ba, mas yumayabong, mas lumalawak yung kaalaman. Oo. So ganun. At mas nagiging beneficial for other Mm-mm. people, Mm-mm. 'di ba? Unlike kapag binox mo yung puno o yung halaman na 'yan, 'di ba? Hindi yan yayabong. Mm-mm. Wala ring matutulungan, Correct. 'di ba? Mm-mm. Hindi niya ma-reach yung kanyang full potential. 'Di ba? Pero I'm sure siguro naririnig mo pa rin sa may nakukuha ka pa rin bang comments sa parang ano ba 'yan ang nilikha ng Oo. yung mga ganyan na parang pinanganak yan na lalaki, dapat Mm. magpakalalaki, yung mga ganun. Mm. What do you say to those things? Alam mo, ang unang pumapasok sa isip ko talaga, pagka may mga ganong comments about me or Mm-mm. let's say LGBTQ in Oo, general, na parang kalalaking tao, landi-landi, ganyan. mas kailangan mangibabaw talaga yung forgiveness True. Pag hindi ka nagpatawad sa umpisa, mas mangingibabaw yung galit or let's say Yes. yung frustration sa sarili mo. Naalala ko nun, may nagtanong din sa akin, anong masasabi mo kapag may mga bashers ka? Mm-mm. Not related to LGBT dahil Becky ka, pero Mm-mm. I mean, you in general as Makoy. Sabi ko, alam mo, I forgive them already. Kasi, projection ng tao, Mm-mm. yun sa akin. Mm-mm. At saka ako, iniintindi ko, baka mamaya naman bad trip yung tao, kaya nag-comment ng hindi maganda sa akin niya lang na project, 'di ba? Mm-mm. Or baka naman may pinagdadaanan si kuya, Oo. o 'di ba? Or
baka hindi lang kasi siya aware of other things, of yung diversity of life, 'di ba? Na mas hindi natin ma-educate ang isang tao kapag binirahan ka agad natin ng panghuhusga, 'di ba? So, respect muna, Yes. tapos saka educate, Yes. 'di ba? Which is dapat naman din talaga. And for me, yung mga negatibo na komento about me as Becky, Mm-mm. be it as content creator, be it as automotive Mm-mm. reviewer man, mas okay sa akin yung patawarin mo na eh. Eh, at the end of the day, pag mas nangibabaw naman sa'yo ang kindness, Yes. 1,000-fold will, di ba, will come back to you and mas ibe-bless ka din, di Correct. ba? Come back to the beautiful you. Di ba? Parang, Come back to the beautiful Yeah. to the young and beautiful you. Oo, yun. Sabi nga sa pelikula. Oo. Okay na? Okay na? Okay na, mag-away na ulit tayo. Yung Dog Show Divas, kaninong idea yon? Sa inyong dalawa? Yung Dog Show Divas, Oo. idea ni Baus. Ni Baus, oo. Kay Baus talaga. Ang kwento niyan, meron kaming isang gig for a corporate event. Oo. Doon namin pinag-usapan na kailangan na natin itong gawin. Kasi ang ano naman yan, ang panimula talaga niyan, Miss Cara, first year anniversary ng podcast ni Baus, yung Bekene Men. So yung first guest niya ako. Tapos, nung nag-first year anniversary, ako din yung guest. Naging magkaibigan kami, nag-click kami agad. Tapos nagkaroon kami ng improv group. So doon kami nagkasama. Nung nag-upload siya ng mga clips sa social media, ng mga snippets ng podcast from the first guesting, nag-viral. Yes. Parang ang daming pop culture references, mga ganon. Genevieve Gozum. Diba? Yung mga mall nung 90s. Oo. Tapos sabi nga, sis, pumatok to, baka kailangan natin, Then may mga nagko-comment na, I think you should do a podcast together, ganun, ganun. Yes. Ako naman, sa katunayan, ayoko na mag-podcast. Kasi, nung ginawa namin yung Charot Readings with the other production, with my other production company na naka-work before, kontrata din kasi yun eh. Isa-isang taon, tas extend. Parang okay na ako. So parang ako mindset ko, sige, gusto ko mag-focus sa kotse, gusto ko mag-pursue din ng acting, kasi gusto ko rin umarte. So sabi niya, sis, try lang natin. Oo. Kasi strike while the iron is hot. Ganon. Okay. Sabi ko, sige na nga, push. So yun, doon na nagkaroon ng Dog Show Divas. Sobrang galing. Oo. Sobrang nag-fly. Nag-fly. Oo. And kami, hindi namin in-expect na ganun din ang mangyayari. Oo. Kasi nga, sinusubukan lang namin maging kami. Yes. Sa totoo lang, when you watch Dog Show Divas, parang sa simula, ay puro nonsense lang. Pero actually, pag pinanood mo siya ng mas matagal at nag-i-interview kayo ng mga tao, may lumalabas na lalim eh. 'Di ba? At mas naiintindihan mo yung tao, and then you begin to appreciate the diversity of people, and you begin to appreciate how beautiful life is because of these very diverse individuals. 'Di ba? Nakakatuwa. Thank you. Kasi yun din yung beauty nung improvisation. Correct. Kumbaga, pag meron ka lang keyword na nabanggit, pwede mo siyang injectan ng mas malalalim pa na mga topic, di ba? Tapos eventually, mapapaisip ka after mo pakinggan, in fairness, may sense, pero parang walang sense. Parang ganon. Oo. So parang, it's actually a good platform. I have to hand it to you and to Baus kasi it's a good platform kasi 'di ba nung mga bata tayo palaging pag Becky palaging comedian. Yan yung 'di ba merong naka-stereotype na role kapag Becky. Pero ngayon parang hindi. Pre-pareho lang tayong tao. Pwede rin kami maging talk show host, pwede rin kami mag-podcast, pwede kami mag-kotse, pwede kami mag so many things. Yes, marami. Kumbaga, tao talaga to begin with. Taong-tao. Maraming sanga
na pwede Maraming pang sanga na pwedeng puntahan. circle of life. Wow, ganon. science! Ecosystem. Diba? ganon. Ecosystem, photosynthesis. Mm-mm. Baka mamaya may ano pa yan, no? Yung herbology. Charot. Herbology. The study of plants. Tama naman, di ba? Gumanon. So what's next for you? Mas marami pang gawin Mm-mm. in the next 5 years. Mm-mm. Honestly, gusto ko rin talagang i-pursue yung dream ko Which is? in acting. Talaga. Eventually, gusto ko rin magteatro. Kung magkaroon ng chance to become a host or ano. Depende. Pero for me ngayon, ang focus ko talaga this year is, syempre, yung Dog Show Divas. Yes, yeah. Tapos, yung automotive content ko, nandun pa din. Hindi ko iiwan ng automotive. Pero yung acting talaga ang inaano ko, ang ina-eye ko. Tapos yun, may movie rin kami na papalabas na I'm looking forward din talaga kasi medyo... So siya. Oo, nagmo-movie si Bakla, di ba? Movie. Anong Pumipelikula. movie ito? Ano siya? Drags to Riches. Oo. Ay, ang ganda ng title. Oo, Drugs to Riches. Oo. Sino kasama mo? Marami kami si K-Bro. Well, ang ano namin, main namin si Christian Bables. Amazing. Oo, sina Inigo Pascual, Elijah Canlas. But, and marami pang iba. Ito yung proyekto na very excited ako, Miss Cara, kasi kumbaga marami akong sequence. So, more airtime si Bex. Maraming airtime. Pero nakadrag ka doon? May naka-drag, meron ding naka-Becky, meron ding pang Otoko, 'di ba? Kumbaga all Otoko. lalaki. Ah, Otoko. kasi Japanese ba? Oo, Ah, Japanese. yun ba yun? Kasi may mga Bekimon words na galing din sa Japanese, hango doon. talaga? Kumbaga kunwari, ay, ganda ng ketay, Ano yung ketay? cellphone. So sa Oo, Japanese. sa Nihongo, ketay is... Ketay. Oo. I didn't know that. Oo. Get lames mo ngayong ketay, ganon. Okay. O, kumbaga, site mo yung Otoko doon. Yeah, first time to book? Perfect. Bongga ka, Joy. Dahil June is Pride Month, sa tingin mo ba, parang we've gone a long way from the past? Parang mas open na tayo ngayon sa LGBT compared to before? Sa Or tingin malayo pang tatahakin natin? Sa tingin ko, honest answer ito, sa tingin ko malayo pa. Malayo. It's a long way pa. Long way. Yung goal naman kasi ng Pride Month, kaya siya ginagawa, kaya siya sineselebrate every June, is because to celebrate the colorful life of LGBT. But first and foremost talaga, it's to voice out yung kailangan ng LGBTQ community. Bakit sa tingin mo malayo pa yung tatahakin natin in terms of LGBT rights? Malayo pa dahil sa tingin ko, kailangan din natin ng kumbaga maraming susuporta, 'di ba? Political will, then ng mga mambabatas. Tsaka ang dami pang discrimination. Marami pang discrimination. Hindi naman siya specific sa iisang industriya. Pero sa tingin ko, yung mga microaggression or Yeah. let's say, yung parang akala mo hindi ka discriminate pero discrimination yun na. Yung mga ganon. Yung mga Yes. ganong moments Yes. lang. Oo. Oo. Tsaka may mga naaabuso at may mga krimen pang nagaganap Oo. just because yung ganun yung kanilang kasarian. Oo. Yes, yes. Di ba? Which is unacceptable. Unacceptable. Mm-mm. But also, hindi lamang sa LGBT, sa kababaihan din, di ba? Yes, yes. So, malayo pa talaga ang tatahakin. Oo. Pero kahit papaano may improvement ba? May improvement, oo, in terms, kumbaga, if pag-uusapan natin yung mga panglalawigan, pang municipal ordinance, 'di ba? Yung mga nakikita natin kunwari na mga all-gender restroom, Yes, 'di ba? yes. Na genderless, let's say genderless na pananamit. Yes. Yan. And the fact malaking yan. and the fact that yung LGBT community ay hindi na stereotyped into one industry only, na katulad ninyo na pwede nang pumunta sa kung saan-saan, I Yes. think is a win, It's a win. pero malayo pa. Malayo pa. Lalong-lalo na, alam ko sensitibo din to, pero kunwari yung mga usapin patungkol sa
sa same-sex union, yung mga Yes, ganon. oo. Soji Bill. Soji Bill, di ba? Oo, oo. Matagal na rin nakaano yan. Matagal na di ba? Ilang taon na rin yan pinaglalaban, di ba? Ngayong Pride Month nga, anong Mm. mensahe mo dun sa mga taong parang still boxing the LGBT into one industry and still yung sinasabi na parang dapat magpakalalaki, yung mga ganyan, di ba? Yung hindi pa rin naiintindihan ng LGBT community. Ako ang masasabi ko, bago natin siguro sabihin yung magpakalalaki ka, magpakababae ka, magpakatao muna tayo deep inside. Yun ang masasabi ko. Ganda. Yung maging tao tayo. Kasi pag tao ka, nagmamahal ka, nagagalit ka, nalulungkot ka, sumasaya ka, Nagpapatawad ka. nagiging mapag-intindi ka, di ba? At mapagtanggap ka. So, yun, bago natin magpakalalaki ka kasi bakla ka. Magpakababae ka kasi tomboy ka. Hindi, ikaw muna, magpakatao tayo. I mean, babae, lalaki man, we're all capable of doing a lot of We're all beautiful things. human beings, Mm. first and foremost. Hmm. And your message to to all the members of the LGBTQIA+ community. May message na ko, simpleng-simple, Miss Cara. Bet nyo ba? Di ba? Walang ibig sabihin yung word na bet nyo ba? Pero pag sinabi mo yung word na bet, parang it's so positive, it's so colorful, di ba? Parang, yes, tanggap lang. Di ba? Bet. Uy, bet ko yan. Ganon. So, kayo, ang sabihin ko lang sa inyo, bet nyo ba? Kasi bet ko. Ganda! Ganda! Mhm. Thank you, Makoy. Thank you you. for being such an inspiration and a ray of sunshine for all of us. Thank you po. And please do not, sana hindi mo tigilan yung passion for cars and your passion for comedy, your passion for acting. Kasi, deserve mo eh. Thank you. Thank you po. Deserve mo. Hindi tayo dapat kinakahon ng industriya dahil lang sa ating kasarian. And you're paving the way for other members of the community to thrive. Na pwede nating pasukin ng iba't ibang larangan. Ano man ang ating kasarian. Thank you. Thank you. po. Mga kapuso, palagi ko pong sinasabi na hindi nasusukat ang kakayahan ng isang tao dahil lang sa kanyang kasarian. At tulad nga ng sinabi ni Makoy sa atin, bago tayo manghusga, bago natin sabihin ang isang taong magpakalalaki o magpakababae, magpakatao muna tayo. Kasi yun ang pinaka-importante, yung pagpapakatao, pagiging totoo sa ating mga sarili. Sana po may natutuhan kayo ngayong araw. Happy Pride Month. Ako po si Cara David para sa iListen. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat. Ikaw, tatanungin kita, Miss Cara, Oh, bet ano? mo ba? Bet na bet! Ganon!